sir, dapat may coordination muna sa amin. Kasi ano yan, sir eh. Abuse yan ng authority pagka hindi na-coordinate ka agad, sir eh. Abuse of authority nga naman yan. Alam, itong si mamang enforcer, alam niya mga sinasabi niya. Nako, matindi-tinding skandalo na naman ho ang kinasasangkutan ng isa sa mga opisyal nitong si Marcos Jr. Yan hong pagdaan nitong si Romel Marbil dyan sa EDSA bus lane. Panigurado, marami na naman hong sa mga kababayan natin ang mag-iinit dyan sa ginawa na yan itong ating Chief PNP. At dito rin ho sa video na to, hihimayin ho nitong si Attorney Salvador Panelo yung mga articles of impeachment, yung mga isinampalaban dito kay Vice President Sara Duterte. Panigurado, hindi ho magugustuhan ng mga prosecution panel ang mga sasabihin dito nito si Attorney Salvador Panelo. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Heto na nga mga kababayan, mega love shoutout ho muna tayo. No? Mabilisan lang ho para ma-shoutout natin yung mga kababayan natin nagpakulay sa comment section sa mga nakalipas na video natin. Ma'am Riza Izagunde, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Thank you ho dyan sa $5. Ito si Ma'am Riza Izagunde dyan sa pinakababa. Tapos mega love shoutout din ho dito kay Nali G. Grives, maraming salamat. Mega love shoutout ho, no? Mega love shoutout din ho dito kay JD The Good Book. Ito, ano to, lagi ho natin suki ito si Sir JD The Good Book. Ano ba sabi ito si Sir JD? Maraming salamat, Sir, talaga ng mga lagi ho kayong present dyan sa comment section. Thanks po, Sir PH, sa patuloy na paghahag gift ng tunay na balita. Maraming salamat to, maraming salamat Sir JD The Good Book. At syempre, hindi mawawala dyan yan si Ma'am Ariza yan. Ma'am Ariza yan, thank you po ha. Salamat. Ingat po kayo sa Japan. True po, medyo busy po ako sa aso kong 19 years old na medyo tagilid na po ang sitwasyon. Kaya now lang ulit update sa inyo. Salamat po sa update every day. Solid Duterte, ingat din po kayo, Sir PH, Sir. Walang anuman, maraming salamat din sa pagsuporta sa PH update. Maraming salamat. Palakpakan natin ito si Ma'am Arisa yan, no? Naku, medyo matanda na ho yung aso nitong si Ma'am Arisa yan. Meron din ho ba kayong mga alagang aso? Mahilig ho ba kayo sa aso? Mahilig ho tayo sa sa pusa. Yun ang hilig natin, yung pusa. Ano ho yan, talagang gusto ho natin yung hinihimas-himas, pinapakain, yan. Mas trip ho natin yung pusa kaysa sa aso. Ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong itong kumakalat ngayon, nagba-viral sa social media. Itong pakikipagtalo ng mga tauhan. Nitong si Romel Marbil dyan sa EDSA bus lane. Simple lang naman, makipag-coordinate lang naman kayo. Papadaanin naman kayo niyan eh. Kasi ang problema, mga feeling entitled, itong mga tauhan na to ni Marbil, itong si Marbil mismo. Kasi wala nang coordination. Tandaan ho natin, President, Vice President lang ho talaga ang pwedeng dumaan dyan sa EDSA bus lane. Malamang sa malamang si VP Sara din niya ginagamit yan. Kasi kung sakaling dumaan dyan ang convoy ni VP Sara, panigurado, mainit pa sa yan. Ika nga, talagang napakainit sa mata niya ng mga bumabati ko sa kanya. Ito, panoorin ho natin. Itong si Romel Marbil. Sino yan, sir? Ano ba ito, sir? Sino po yan? Sino po? Ay, bawal po dito yung dumaan, sir. Sinabi ko na po yan eh. Sino po yan, sir? Sa PNP lang. Sir, sino po yan? Sino po yan? Sino po yan? Sir, bawal po kasi, sir. Bawal pong dumaan dito, sir. Kudos dito kay Sir na nagbi-video, palakpakan ho natin. Dapat ganyan, walang Chief PNP. May protocol. Yung protocol dapat sunod. Wala po yung habi namin yung run sa PNP to eh. Minumonitor namin yung run. Sir, wala kayong coordination. Dapat tumawag kayo kakad kanina. Sir, ano naman talaga dito na makikita tayo ng sir, nakikita tayo ng mga sibilyan na hindi Sino po yan? Sino po yan na PNP? Chief? Alam niya na yan, sir eh. Sino po, sir? Pagrami kami. Oo nga, pagrami. Alam niya naman. Walang pakialam yung mga enforcer dyan. Ang lang protocol, yun lang ang susundin natin. Wala kami pakialam kahit pumunta pa kayo sa papunta pa kayong langit, wala kami pakialam kahit papunta pa kayong Malacanang.
Yung napag-utusan lang naman ho yung mga yan, di ba? Kung sinabi ng superior nila, o yan si PNP, pwedeng dumaan dyan. Dadaan ho, hindi ho nila pipigilan. Walang maraming skandalo na kagaya niyan. Coordination lang naman ho. Kaso ang problema nga dito sa mga ano na to, official ng pamahalaan, daig pa ho nila ang vice president at presidente kung umasta sa karsada. Pati mga senador, di ba, yung mga anak ng mga senador, yung mga kamag-anak ng mga senador, kasi wala naman ho talaga silang pakialam dyan sa fine-fine na yan. Magkano ba? 5,000? Wala ho silang pakialam dyan. Kasi ang katotohanan ho, ginawa yung batas na yan para ho sa ating mga saktuhan ng sa buhay. Para sa mga mayayaman, wala hong kwenta yung fine-fine na yan. Okay lang, i-fine mo na kami, tikitan mo na kami, pero dadaan kami. Ganun ho yung mga yan, ganun ho yung mga mayayaman. Bawal yan dito, sir eh. Ganyan ho yung mga feeling entitled na government official. Coordinate po tayo. Sige na. Kasi ano, paano lang, patikitan na lang po. Sige. Ha? Ganun kung sa kami. Balik na lang kami. Paano na lang, patikitan na lang. Kasi alam niyo naman na, ulit-ulit na lang tayo, sir eh. Alam niyo naman talaga may mandate natin dito. Paunahin ko na lang sila. Paunahin ko na lang. Oo, nagkakaya. Paano, sir? Sir, paano ko ito sa ano? May video tayo. Kung ayaw niyo mag-video tayo. Papapigit naman kami ito. Akin na muna yung ano, yung ticket. Akin na po yung ticket. Itabi mo na doon sa dulo. Sir! Alam niyo na bawal dito eh. Sir! Tingnan niyo mga kababayan, naaantala ho yung mga motorista dahil sa pang-aabuso nitong mga ganitong klaseng official sa ating bansa. Yung mga ganyang klaseng gawain, dapat to talaga di na pinapalampas yan eh. Dapat pagka nasangkot sa ganyang klaseng iskandalo, yung iyong chief PNP o kung sino pa man, dapat sibak na kagad yan. Wala nang kaya namimihasa ho sila eh. 'Di ba? Namimihasa ho sila. Yung tipong dapat dadaan diyan yung mga ordinaryong mananakay, yung mga pagod na sa trabaho. Hindi ho. Ang dumadaan diyan si Romel Marbil. Nakikipagsiksikan dyan sa bus lane na yan, yung chief PNP na naka-Land Cruiser. Yung chief PNP na naka-bulletproof. Ganyan ho sila kawalang hiya. Ganyan ho ang tingin ng mga official na to ni Marcos Jr. sa mga ordinaryong Pilipino. Wala ho silang pakialam, basta sila mauuna sa pila. Sila dapat makarating sa kanilang paroroonan. Ngayon sabihin ho ng administrasyon na to na ang nais nila mapabuti ang sitwasyon ng ating bansa. Ang inuuna nila ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. Inuuna ba yan ni Marbil yung kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino? Sa ginagawa ba niya na yan sa tingin niyo ho ba ikinatutuwa ng mga nakakakitang motorista na nakadaan dyan sa kumusyon na yan? Anak ng to. Hindi kasi kami kahit may order. Dapat mag-coordinate muna kayo. Sir, huwag kayo bisa magdadaan dito. Alam niyo naman may bandit na dito. Emergency lang kami, PNP kami. Alam ko naman yan, sir eh. Hindi naman ako bago sa mundo eh. Pero yung mandate po dito, sir, mayroon po yung mandate na sinusunod. Lima lang pwedeng dumaan dito. Kasi may kailangan mag-uling na ali PNP convoy. Sir, dapat naka-coordinate yan. Mayroon na po ng lisensya natin, sir. Grabe naman tayo, sir. Parang yan lang tayo sa ano. Parati kayo nagbabayilit sa ano, sir eh. Ibig sabihin, hindi lang yan yung una. Parating nagbabiolate kang si Romel Marbil, ganun ho ba ibig niyo sabihin, mga enforcer? Yung jurisdiction dito, sir. Jurisdiction naman yun, sir. DOTR sa eh. Kaya tayo magpagano lang. Sir, ayaw talaga. Paano na, sir? Magano lang tayo kung hindi nyo yan, wala namang problema eh. Tayo kasi dumadaan ho tayo diyan. Nakikipila ho tayo sa gilid. Yung mga matitinong mga Pilipinong nasa matinong kaisipan nandun sa gilid. Pero yung mga Pilipinong feeling entitled na kung umasta sa social media parang mga mesaltek.
Yung tipong yung pagdodroga daw, pampahaba ng oras. Siguro dyan sa oras na yun, nagpapahaba ng oras yan si Romel Marbil. Sa tingin natin baka mag-overtime siya dyan. Kaya talagang minamadali niya. Baka meron siyang pupuntahan sa sa krami, no? Anak ng tokwa. Wag kong ganyan. Yung mga ordinaryong Pilipino sumusunod sa batas. Kayo naman. PNP pa kayo pa hindi susunod. Anak ng tokwa. Sir, sino pa yan si PNP Chief? Hindi mo kailangan PNP convoy, hindi mo kailangan... Oo nga, sir. Pero ba dapat yan? Hindi kailangan malaman ni sir kung sino yung mga nakasakay dyan. Ang kapal naman ng mukha nitong pulis na to. Masyado ka naman makabakod kay Romel Marbil. Dapat pakita nyo yung mukha para hindi na pamarisan, hindi na tularan. Tinatanong, hindi na kailangang malaman kung sino yung Chief PNP na nasa loob. Si Chief PNP Marbil. Tokwa. Kapal naman. Kilala kayo? Hindi ganun. Hindi, sir. Dapat mag-coordinate mo na kayo sa amin. Alam niyo naman dito na para ginawa pa itong busway para po hindi po sa mga VIP, para po sa mga pasahero. So, natumbok nitong si Mamang Enforcer. Ginawa ang bus lane hindi para sa mga VIP, para sa mga ordinaryong mananakay, hindi para kay Marbel. Kapal na mukha nitong Sa busway po ito Ayun, sir, dapat may coordination mo na sa amin. Kasi sir abuse yung authority pagka hindi na-coordinate ka agad, sir Abuse of authority nga naman yan. Alam itong si Mamang Enforcer, alam niya mga sinasabi niya. Abuse of authority yan. Emergency na kaya gumamit kayo, sir. Sir, yung emergency, sir, na yan, naiinto pa agad. Kung ako pipigita na ikaw daw, sir. Balik ka lang. Sir, lang. Balik ka lang dito, driver, sir. Balik nyo lang natin. Isupin lang kasi yan dito. Alam nyo na yan, dati, parating tayo na sa media, sir Babalik yung convoy. Hindi ka pinakasigarangan, Sigurado yung babalik, sir, Mag-ano ito, sir? Ito sa media. Pag hindi yung babalik, sir, Ikaw wala, pero babalik kami. Ay, mali naman namin. Pero nakikusap kami, di ba? Hindi mali, dapat dyan pa lang, point blank, na yan, titiketan, hindi yung balik-balik, ang pangit. Kasi nga, legit PNP ko. Tatawag lang po sana sa office. Wala problema kasi mag-coordinate sa atin. Ina-accept namin naman kami. Dapat Nakita nyo mga kababayan, i-transmit kagad yan sa department. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na talagang itong mga itong mga opisyal ngayon dito sa panahon nitong si Marcos Jr. Napaka-aabusado. Yung tipong di mo na kailangan kung sinong malaman, kung sinong nakaupo nasa loob ng sasakyan, kung sinong nasa loob ng convoy. Si Romel Marbil ho mga kababayan, sinabi na nga si Chief PNP, di ba maliwanag pa sa sikat ng araw. Ito, dito ho tayo kay Attorney Salvador Panelo, Kay Attorney Salvador Panelo ho tayo. Game. Well, kasi under the Constitution, yung pinile complaint, within 10 days dapat i-transmit kagad yan sa Department Committee on Justice. Pero hindi ginawa. 2 buwan mahigit yata ang natulog doon. Kaya iyan ang isa sa mga argumento. May punto rin kasi nakalagay sa saligang batas, shall transmit kumbaga mandatory. Hindi mo i-transmit. O di meron kang paglabag. Pero ako, alam mo kasi, gaya ng sinabi natin there are as many lawyers, there are as many opinions as there are lawyers. And only the Supreme Court can finally make a statement on whether one opinion is correct at ang opinion nila ang pinakatama. Pag ano sinabi nila na lumabag ka, yun na yun. Yun na ang batas. Kaya yung Kamara, wala silang choice kundi sagutin nila within 10 days. Pag hindi nila sinagot yan, binibigyan sila ng 10 araw na sagutin ng petisyon Ang gagawin sa kanila, either makontempt sila or makontempt at the same time, itutuloy ang pagdinig sa kaso nang wala silang komentaryo.
Kaugnay naman ito sa hiniwag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, si Senate Majority Leader Francis Tolentino na simulan na agad ang mga hakbang para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye sa report ni Troy Gomez. Ayun, Attorney Sal, ano masasabi mo doon? Nagmamadali si Senator Coco Pimentel na talakayin agad ang impeachment laban kay VP Sara, or kailangan ba nilang hintayin ang mga magiging desisyon ng Korte Suprema sa inihain na complaint ka ni VP Sara? Una-una, ano magagawa ng senador na hinihingi niya ng tulong? Majority floor leader lang naman yun. Wala yun. Pangalawa, meron akong petition sa Korte Suprema. Hayaan nyo ng Korte Suprema na magdesisyon kung labag sa saligang batas yung paghain ng impeachment ng pang-apat, or kung hindi man ito labag, kung tama ba ang ginawa ng Senado na hindi kinonvene ang impeachment court. Ang Korte Suprema na lang ang makakapagsabi sa atin kung ano ang tama. Suprema. Sa totoo lang, hindi ko binibigyan ng pansin yung mga nuisance na mga personalities. Pagsayang na sa oras yan. Kasi naman, di ba, in favor sa kanya yung ruling tapos mag-aatras lang pala siya. Ba't pa siya tumakbo sa Korte Suprema kasi? Kaya nga, huwag nyo nang bigyan ng oras yan na pag-usapan yung mga ganyan tao. Naghain naman Attorney Sal ng petisyon ng health reform advocate na si Dr. Tony Riachon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng pagtanggal sa budget na para sa subsidiya sa PhilHealth sa 2025 national budget. Na itong balita ni Margot Gonzalez. Attorney Sal, nagkaroon ng pahayag si Davao City Mayor Sebastian Duterte, and I quote, sabi niya, on the 39th anniversary of the People Power Revolution, he said, today we join the entire country in commemorating the 39th anniversary of the People Power Revolution, a historic moment when Filipinos stood together in unity to reclaim democracy. Martial law declared by Ferdinand Marcos Sr. in 1972 left a dark legacy. Countless lives were lost, freedoms were stripped away, and power was concentrated in the hands of a few. As we remember those who suffered and fought for our liberties, we must remain vigilant, especially now when the threat of authoritarian rule once again looms over our nation. People power was more than just a revolution. It was a testament to the collective strength of the Filipino people in demanding truth, justice, and accountability. It is also a reminder that we must remain united against any form of oppression. Let us honor its legacy by ensuring that history is never distorted, our rights are never trampled upon, and our democracy remains intact for future generations. May the darkest times in our history never happen again. End of quote. Ayan po yung statement po ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Attorney Sal? Iba ang aking pananaw kasi sa EDSA Revolution. Dapat hindi sineselebrate yan. Sinasabi nila, nagtagumpay tayo. Nagtagumpay tayo. Assuming hindi na nagtagumpay tayo, ano bang nagawa ng EDSA Revolution? Wala. Nako, wala. Kasi ang isang revolusyon, dapat siya ay behikulo para magkaroon ng pagbabago. Anong nabago? Walang nabago sa atin. Natanggal mo lang yung isang tao. So after that, dapat merong nangyari na lahat ng mga ayaw natin sa panahon nung tinanggal natin, maisagawa. Wala. Ganun pa rin ang kahirapan, ganun pa rin ang kawalan ng trabaho, kawalan ng bahay, ang ganun pa rin ang kriminalidad, ang illegal na droga, ang mga terorista, wala naman na bago eh. So what is there to celebrate? Yun ang aking punto dyan. Attorney Sal, no? Whether we celebrate or commemorate it, useless kasi Attorney Sal kung paulit-ulit pa rin yung problema kinakaharap na ating bayan. Parang, what's the point na karoon tayo ng People Power Revolution, Attorney Sal, kung babalik pa rin naman pala tayo doon sa mga maling ginawa ng previous na namuno sa bansa, Attorney Sal. Kaya nga useless yung ginawang revolution sa EDSA noon eh. Kaya meron akong sinulat na article. Several decades ago, yun siguro mga a few months after or a year after the EDSA revolution. Sabi ko,
revolution, the revolution that never was. Talagang wala nangyari. Eh, pinatalsik lang tayo, pero yung inaasahan mo ng mga pagbabago, walang nangyari doon. Wala. As in, wala. Maling leader ba yung naloklok, Attorney Sal? Hindi, ganun pa rin. Kung sino yung tinanggal, ang pumalit, ganun pa rin. Palagi pa rin mga interest personal nila. Walang nabago eh. Mabuti na lang at dumating ang kagaya ni Duterte. Talagang makikita mo mga pagbabago. Kaya lang, bumalik na naman tayo. Napalitan naman. I'm not sure if yun din ang sentiment ng marami sa ating kababayan, pero naramdaman ng mga Pilipino na nagkaroon tayo ng leader was during the time of former President Rodrigo Duterte, Attorney Sal, na naramdaman talaga ng mga Pilipino na talagang taas noo Pilipino ako at ipinagmamalaki ko ang pagiging Pilipino because of the reforms na ginawa ng former president, especially in terms of criminality, sa anti-drug, anti-illegal drugs campaign, yung sense na secure yung mga kababayan natin, Attorney Sal, nandun for sa loob ng 6 years. And then suddenly, nung nag-change ulit ng leadership, parang ganun lang nabilis, Attorney Sal, nawala yung sense of security na yon. Okay, nahanap-hanap ngayon yung pamamahala na sinagawa ni Presidente Duterte sapagkat nakita na sa 6 na taon na yun. Maraming nabago sa kalakaran pampolitika, kalakaran ng ekonomiya, sa lahat ng aspeto ng buhay. Naramdaman ng tao yun. Kaya hanggang ngayon, mahal siya at hinahanap at gusto siyang pabalikin kahit na sa pamamagitan ng kanyang anak. Samantala, Attorney Sal, hindi nagdadala. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan naman ho natin itong pinaka-latest na banat nitong si Atty. Rowena Guanzon sa kanyang TikTok. No? Ito. Mga kababayan, ito na yata ang gobyernong pinaka-hinabla. The most sued government in the history of the Philippines. Yung grupo ni Justice Antonio Carpio, hinabla din namin si Speaker Romualdez, di ba, na mandamos, hinabla ng P3PWD. Dahil yung representative namin, na ayon sa order ng Supreme Court, ay magpalit lang kami ng nominee. Hindi na ako. Ay ginawa naman namin, pinoklaim naman ng COMELEC at nag-oath sa isang RTC judge. Ayaw pa rin niyang paupuin. Ayaw man niyang bigyan ng oath, ceremonial oath dyan sa House of Reps. Kaya kami pumunta sa Korte Suprema at nagsumbong na i-declare na ang constitutional yung internal ruling ng House na kahit na proclaim ka na, naka-oath ka na, hindi ka pa rin makaupo pag hindi ka nag-surrender oath dyan sa Speaker. Abay, kung ganyan po pala, pwede po pala ang Speaker, pwede niya mabito o mawalang bisa ang boto ng tao sa 391,075 votes namin. Hindi pa rin kami. Yan o ang problema. Yan o ngayon ang problema dyan sa House of Representatives. Lahat na lang ho, lahat na lang ho, dapat dumadaan kay Tamba. Yung pag-uot ng mga bagong talagang congressman, yung mga bagong panalo. Kailangan, di ba, nag-oath kayo, iba pa yung pag-uot kay Tamba. Makaupo kahit may order na sa Korte Suprema? Ano yan? Anong klaseng speaker yan? Talagang obvious na po yan. Na yan ay paghihiganti. Itong mga Marcos ay may mapaghiganti o vindictive. At itong si Speaker Romualdez ay kasama po dyan bilang pinsan niya. She is part of the Marcos dynasty. Kaya ganyan po. Sana naman ay dahil rule of law tayo, demokrasya tayo dapat, ay hindi sila ganyan. May isa pang nagabla sa kanila, yung aking mortal enemy na si Topacio. Inabla din sila sa ombudsman, criminal case. Kasi wala na pong mapuntahan ng mga tao. Wala na po dahil ang hawak nila sa kapangyarihan ay hawak na sa leeg. Hindi man tayo na martial law. Malapit na po tayo, parang ganun. Ito pa, meron pa silang House Committee sa House of Reps. Siyempre, utos din yan ng Speaker. Na lahat ng mga pro-Duterte na mga vloggers ay narco-vloggers daw. Kaya pinapatawag nila ngayon. At pag ayaw nila ng sagot, si iko-contempt na naman nila at kanilang ipakukulong. Ano ba yun?
Malinaw ho yan ha, hindi ho nanggagaling yan sa isang DDS vlogger. Yaang hong si Atty. Rowena Gonzon, hindi ho DDS yan. Pero basang-basa ho niya yung mga kalokohang gustong gawin nitong mga congressman dyan sa House of Representatives. Kaya sinasabi ho natin dito, kung hindi man magpunta yung mga vlogger na pinapunta dyan sa TRICOM na yan, meron ho talagang valid reason na talagang masyado ho silang obvious na gusto lang patahimikin yung mga vlogger na kritikal dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Yun naman ho talaga yun. Yan. Hindi po tayo ganyan. Demokrasya po tayo. Ayaw po natin ang sagot nila. Hindi po ibig sabihin na sila yung nagsisinungaling. Mag-aral naman po kayo dyan ng Stonewall versus Joke, no? Hirap talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas. Ano Yun na nga. Talaga hong mahirap ngayon ang buhay sa Pilipinas, lalo na pagka pinamumunuan tayo ng mga bangag, no? Yung iba naman talagang hayok sa kapangyarihan, gusto ho nilang maging vice president. At ngayon naman no, mga kababayan, punta ho tayo sa pinaka-trending na pinakabagong opisyal ng administrasyon itong si Marcos Jr. hindi ka pa ba tapos dito kay Claire Castro? Hindi pa ho eh. Nag-uumpisa pa lang ho tayo sa kanya. Ito, kay Claire Castro ho Gusto ko lang tayo. makuha yung reaction ninyo dahil naglabas ang kampo ng mga Duterte. Well, specifically si Baste Duterte ng kanyang statement ngayong maghapon yata. Ito. At nagkaroon siya ng maikling komentaryo pagdating sa EDSA People Power Revolution. Parinig na natin kay Yusek. Parinig natin, meron ba ito. tayo? Hindi, sige, ito, yung babasahin dulo, ko. yung dulo. Oo. Ito, Yusek, no, sabi niya, people power was more than just a revolution. It was a testament to the collective strength of the Filipino people in demanding truth, justice, and accountability. It is also a reminder that we must remain united against any form of oppression. Let us honor its legacy by ensuring that history is never distorted, our rights are never trampled upon, and our democracy remains intact for future. Grabe, no? Mayor pa lang ho yan. Mayor pa lang ho itong si Mayor Baste. Pero yung mga sinasabi niya, talagang tinatalakay na sa national media, di ba? Hindi ho kagaya ng ibang mayor dyan. Pagka nagsalita, wala naman hong pakialam. Wala hong bigat, ika nga. Pero itong si Mayor Baste, kaya talagang pagka kung sakaling itong si VP Sara, hindi talaga natin kunyari talagang worst case scenario, na gurgur siya o na-impeach siya diyan sa Senado. Halimbawa lang, worst case scenario tayo. Meron pa ho tayong Kong Pulong Duterte. Yan. Diba? Meron pa ho tayong Congressman Pulong Duterte. Pagka talaga, meron pa ho tayong Mayor Baste Duterte. At yung mga yan hindi ho magnanakaw yung mga Duterte na yan. Yun sigurado natin. Maniwala ho kayo 100% walang Duterteng magnanakaw. Kaya kung sakaling umabot tayo sa kagipitan at talaga naghahanap pa tayo ng pwede pang mailuklok sa mga matataas na pwesto sa pamahalaan na pwedeng pumalit at magpakita ng performance kagaya ng ipinakita nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nandyan ho si Mayor Baste Duterte. Na marami pa hong Duterte, wag ho kayong mabahala, ika nga. Generations. May the darkest times in our history never happen again. Yan, ang sinabi ni Baste. Kaya namin binring up ito, no, Yusek Claire, kasi ilang days ago lang nagparinig yung father tungkol dun sa tungkol sa sinagot nyo naman na yun, yung tungkol sa possibility ng dictatorship and pag-extend ng kanilang pananatili sa pwesto. Ganun natin si Claire Castro. Kaya nakakatuwa naman, nabanggitin niya yung darkest times. Kailan pa ba siya naging concern kaya sa EDSA People Power? Darkest times talaga pa ang description niya. Well, anyway, in general naman, hindi naman yung EDSA People Power ang darkest times. Yung People Power Revolution, yun ang naging resulta ng darkest times. Hindi naman siguro mag-aalma ng ganun yung sambayan ng Pilipino nung mga panahon na yun kung hindi napakatindi ng pag-aabuso ang nangyayari sa ating bansa. Ito naman si Claire Castro. Kumbaga talagang harapang panluloko na, talagang re-rewrite na ho nila yung history. Pero naniniwala tayo sa sinabi nitong si Atty. Salvador Panelo na hindi ho natin dapat i-celebrate yung na yan. Kaya gugunitain natin na lalahan na, pero i-celebrate o kung ano pa man. Wala naman nung nangyari nung naalok si Cory Aquino, ano bang nabago sa Pilipinas? Wala naman kaya hindi, wag mo natin okay lang naman ang ginawa ni Marcos Jr. Wala naman tayong pakialam Hindi nga natin alam yung event kahapon. ang kinakalimutan kung ano ang nangyari sa EDSA People Power. Walang nagbabawal, walang humahadlang, kanino man, patungkol sa pag-aalala,
pag-commemorate, pag-celebrate ng EDSA People Power. Nakita ko nga dyan sa news nyo. Itong si Mayor ng Quezon City, Joy Belmonte, hindi ba't kasama siya sa pag-celebrate? May nagbawal ba? Walang pagbabawal dito. Kaya imposible ang sinasabing maaaring ito ba ang paraan ng Pangulo para mabura ang memories about the EDSA People Power. Walang ganon. Well, maganda ang kanyang sinabi. I hope maganda ang pagkakasulat ng kanyang writer. Pero last year ba? Ikaw naman, oo. Masyado ka naman judgmental. Ano naman ba sa tingin mo dito kay Mayor Baste Duterte? Nagsagawa rin siya ng ganyang comment. Bakit ngayon itinataon? Dahil ba mayroon silang pagbibintang that the president is giving towards dictatorship? Madam, wala ho kayo sa korte ha. Wala ho kayo sa programa nyo. Sagutin nyo lang ho ng diretso. Huwag ho puro patanong yung mga sinasabi nyo. Talagang to si Claire Castro. O, yun na nga mga kababayan. Dito na ho natatapusin ang ating pinakaunang video ngayong araw. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Sa mga hindi pa ho nakasubscribe, i-click nyo lang ho yung subscribe button. Maraming salamat to. Mahalin ho natin ng Pilipinas. Maraming salamat.